Halimbawa, may mangyari, ano ang first step na dapat gawin ng ating mga kababayan? Hindi po ba dapat na sabihin na natin sa ating mga kababayan na wag naman kayo masyadong relax? Pero hindi ba dapat tayo po ay meron ng mga sa sarili po natin, sa mga network, meron na tayong mga ganito ang paghahanda na pwede nating gawin? Dun sa sinasabi niyo po kung kailangan naming sabihin kung dapat ba magpanik o hindi ang taong bayan, ang binabalita po namin ay depende po kung ano ang aming nakakalap, ano ang aming nakikita, ano ang aming naririnig. So dun po nakabase ang aming ibinabalita. Opo, kasi halimbawa lang po, ano, hindi naman po natin, halimbawa lang, pag nagkaroon kasi ng escalation, ano, ang mga mangyayari dyan, ano naman po ito common knowledge, mawawalan ng kuryente, mawawalan ng tubig, medyo mahirap ang mga Sino? Sino ang kakausapin ng taong bayan? Sino yung tatawagan? Yung mga ganong klase po na immediate action. Hindi po ba kailangan na? Yun lang po ang gusto kong maitanong din sa media. Kayo po sa matagal pong panahon na kayo nagbibigay serbisyo sa taong bayan, hindi po ba dapat na sabihin na natin sa ating mga kababayan na wag naman kayo masyadong relax? Hindi naman natin sinasabing magpanik na kayo. Ayaw naman natin yun dahil hindi naman dapat. Pero hindi ba dapat tayo po ay meron ng mga sa sarili po natin, sa mga network, meron na tayong mga ganito ang paghahanda na pwede nating gawin? Halimbawa, pag meron pong parating na malalaking bagyo, naglalabas kayo nun eh. Nakikita ko yun eh. Ito ang mga dapat nating gawin. Meron ka dapat flashlight, hindi po dapat open na tayo sa ganung pag-iisip na halimbawa may mangyari, ano ang first step na dapat gawin ng ating mga kababayan? Tanungin ko po ang ating mga network po Opo, GMA? Senator, dun sa sinasabi niyo po kung kailangan naming sabihin kung dapat ba magpanik o hindi ang taong bayan, ang binabalita po namin ay depende po kung ano ang aming nakakalap, ano ang aming nakikita, ano ang aming naririnig. So dun po nakabase ang aming ibinabalita. Kailangan lang po responsable kami para siguradong totoo, balansyado po at kumpleto. Ngayon po, pagbalita po namin ganon, yung taong bayan na po ang bahala na mag-decide kung ang sitwasyon po na prinisenta namin sa kanila ng buo ay may dahilan na para magpanik o wala. Ngayon po sa sinasabi ninyo na kung dapat na bang sabihin kung may plano, kung anong gagawin sakaling magkagulo, handa po kaming tumulong sa pagpapakalat ng impormasyong yon kung ano man po ang gagawin ng gobyerno. Sa information dissemination po, you can count on us. Opo, kasi halimbawa lang po, ano, hindi naman po natin, halimbawa lang, pag nagkaroon kasi ng escalation, ano, ang mga mangyayari dyan, ano naman po ito common knowledge, mawawalan ng kuryente, mawawalan ng tubig, medyo mahirap ang mga Sino? Sino ang kakausapin ng taong bayan? Sino yung tatawagan? Yung mga ganong klase po na immediate action. May hinahanap lang po akong video na pag gusto ko ipakita sa inyo. Ito nangyari to sa Ukraine. Sa Ukraine, pinaniniwalaan ng mga lahat ng tao doon na wala naman mangyayari. Pero inumpisahan nila na yung information, binibigyan na nila sa tao, biglang nangyari. So, nakatulong ng malaki sa mga bata na nabigyan sila kagad ng paunang kung ano yung mga dapat nilang gawin. Yung mga ganun po ba. Pero hindi natin gusto yan Wala akong sinasabi na gusto natin. Ang gusto lang natin to save lives. Kasi pag ang isang taong handa,
sigurado masasagip niya yung buhay niya at baka makasagip pa siya ng ibang buhay. So yun po ang posisyon ng GMA. Kung ano po ang sasabihin ng gobyerno, handa po kayong sumunod. Opo. Halimbawa lang po, sinabi ng gobyerno na nagbigay sila ng guidelines sa inyo na ito ang gagawin natin pero wala naman silang budget. Gagastusan po ba ng network? Halimbawa po, paano ang evacuation? Yan, evacuation. Pagka merong halimbawa lang po, may sumabog dyan. Paano ang evacuation? Wala silang binigay na budget. Pero kailangan yung gumawa ng video. Tapos i-guide kayo ng armed forces kung paano yung gagawin ng tao. Gagawin po ba ninyo kahit walang budget? Sa news po, bahagi po yan ng aming responsibilidad na sabihin o ipaalam sa taong bayan kung ano po ang kanilang dapat gawin, yung mga evacuation plans po in times of emergency. Bahagi po yan ng aming responsibilidad at handa po kaming ipakalat yan hindi lamang po sa aming mga newscast, meron din po kaming radyo, meron po kaming social media, meron pa kaming online. Lahat po yan handa kaming gamitin bilang bahagi ng information campaign para po sa kaligtasan ng taong bayan. Napakagandang madinig yan. Meron din po ba sa Channel 5? Mr. Chair, sa amin ganun din bahagi ng serbisyo publiko. Huwag na tayong lumayo. Pandemic po, Mr. Chair. Naasahan po ang media sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para tugunan ko ano man yung naging problema natin nung pandemic. Hindi perpekto ang media, pero sa kabila nito, nagsusumikap siya na ayusin yung sistema niya para pagandahin, palawakin yung pagpapalaganap ng tamang impormasyon kasi bilang bahagi ng serbisyo publiko po namin. Salamat po. Apo. Sir Danny, sa atin pong I will agree with the statements ng dalawa. Kasi as far as logistics talaga, part of the operations na news, talagang gumagastos talaga when it comes to delivering the news. Talagang kailangan kung kailangan out of town, kung kailangan may makuha talaga na mga resourceful na mga persons na makakapagsalita. Basta ang amin lang kasi we're always guided by two basic principles in journalism. Kailangan you have to be fair, all sides ng storya na bibigay mo, and you have to be accurate. Kaya tayo dumadaming fake news kasi ngayon with the advent of social media, napakadami na ngayong instant journalist na masasabi natin na somehow nagagamit ng iba, di ba, to propagate negative news. So ngayon, ito yung kailangan nating bantayan na we have to be careful in sharing whatever yung news link na lumalabas sa mga news. Hindi mo kailangan kasi pwede naman i-vet pwede mo naman suriin na mabuti kung tama yung balita kasi may mga Google naman makikita mo naman kung at saka in my case I've been in the industry for many years. Tinitignan ko lagi kasi kung reliable yung news organization na source ko. Talagot, i-double check ko kung talagang okay yung source na binibigay sa akin. So ganun, we're always guided by those principles at saka dino-double check ng mga reporters namin kung talagang tama yung balita before we follow up on that particular story. Kayo po ang bandera ng government channel. Matagal ho ako nag-iisip kasi importante na sasabihin ko. Gusto ko pong sagutin yung tanong nyo sa dalawang pamamaraan po. Una sa personal po, ako po ay matagal na Girl Scout at nag-CAT po ako. So, in terms of personal knowledge po kung paano ko po proteksyonan yung sarili ko kung meron pong sitwasyon, baka kaya ko pong mag-survive dahil marunong po ako magmarcha, marunong ako mag-assemble at disassemble ng mga baril dahil tinuro po sa amin yung sa CAT at sa Girl Scout naman po tinuruan po akong paano pong maghanap ng tubig at kumain pag nasa bundok po or may ganung sitwasyon. Pero bilang general manager po ng PTV, ako po ay maghihintay ng siguro po ng direksyon mula sa Presidential Communications Office kung ano pong messaging yung amin pong ibibigay sa taong bayan. At maganda po, I think it's very
appropriate na pag-usapan po ito dun sa DND, sa AFP at doon po sa ibang agency para makapaglatag po yung national government ng mga ganyan nga pong direksyon kung sakali pong magkaroon ng ganyan ngang sitwasyon. Ang PTV po, gagawin po namin yung aming magagawa para makatulong pong mag-provide po ng information. But yeah, I think it's high time that we build something. Hindi lang po dun sa disaster, but siguro nga sa panahon na rin ng gera. At marami rin pong forma yung gera. Siyempre po, hindi lang po yung barilan o kaya yung ganong klaseng gera, but there's also yung cyber war at marami pa pong mga pwedeng mangyaring crisis in the future. Yun lang po yung kaya ko pong masagot ngayon. Kasi napakaganda po ng tanong nyo and talagang napaisip po ako. And hopefully po, may maitutulong pa po itong aking mga veteranong katabi po dito. Maraming salamat po, ma'am. Sir, yes, sir. Sir, siguro a few things, sir. Well, tama po si GM Ana, no, na maganda po yung katanungan nyo kasi kaya po siguro kayo nandyan para po napapaisip din kami kung ano ba dapat yung napag-uusapan namin sa mga planning, sa mga meeting, and your comments and your suggestions are very well taken, sir, and I will bring this directly to the secretary para siguro masama namin to sa aming mga planning for messaging, etc. Pero at the outset, sir, although I'm not the subject matter expert probably on this, but alam ko po, sir, meron tayong NDRIMC system, no, na nagagamit naman po natin for in case of public disasters or calamities, and I think that would be something that the Office of Civil Defense would be heavily involved in. And I think hindi lang po part ng portfolio ko sa PCO, pero I think we have officials who are in close coordination with the OCD and NDRIMC, but not specifically on the concern that you've raised. Pero gusto ko lang din po sanang i-raise ka as an opportune time na maganda po yung nasabi ni GM Ana. Thank you, GM Ana. Yung pong kaya din po magandang i-push yung mandatory ROTC. Yes po, sir. And I think you're also one of the staunchest supporters in the Senate. So yun lang po, sir, siguro for the PCO. Thank you po, sir.